Isipin mong mabuhay ng halos 10 siglo sa panahong ngayon kung saan namamangha na tayo sa mga umaabot ng 100. Ang mga unang tao sa banal na kasulatan ay nabuhay ng daan-daang taon. Si Methuselah ang pinakamatagal na nabuhay sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ay umabot ng 969 na taon. Nasaksihan niya ang mahigit 10 henerasyon na ipinanganak at lumisan. Si Adan, ang kauna-unahang tao, ay namuhay ng 930 taon bilang ama ng buong sangkatauhan. Si Noe, na naging instrumento ng pagliligtas ng buhay mula sa baha ng kapahamakan, ay nabuhay ng 950 taon at naging tulay sa 2 magkaibang mundo. Hindi sila karaniwang nilalang. Para silang mga higante ng sinaunang panahon, mga buhay na alamat na humubog sa kasaysayan ng maraming salinlahi. Ngunit ano ang kanilang sikreto? Paano nila naabot ang ganitong haba ng buhay? At bakit hindi natin magawa ito ngayon? Ang katotohanan ay magpapamangha sa iyo. Ngayon susuriin natin ang mga lihim sa likod ng pambihirang haba ng buhay ng mga patriarkang ito. Nagsimula ang lahat kay Adan na hinubog mismo ng makapangyarihang Diyos. Hindi lang siya ang ninuno ng lahat ng tao. Siya rin ang unang tagapamahala ng sangkatauhan na nirahan sa mundo ng halos 1 milenyo. Sa aklat ng Henesis Kabanata 5 Talata 5, sinabing si Adan ay nabuhay ng 930 taon bago siya pumanaw. Isipin mo yon, 930 taon. Nasaksihan ni Adan ang paglaki ng kanyang mga anak, apo at mga apo sa tuhod sa loob ng maraming henerasyon. Naging buhay na aklat siya ng kasaysayan, nagtataglay ng mga alaala ng paraiso at nauunawaan ang mga hiwaga ng simula ng mundo. Sa halos 1,000 taon, si Adan ang naging tulay sa pagitan ng perpektong mundong naranasan niya sa Eden at ng magulong realidad na tinitirhan ng kanyang mga anak. Ang kanyang edad ay hindi lang numero. Ito'y patunay ng orihinal na kadakilaan ng sangkatauhan. Bit-bit ni Adan ang mga kwentong sumaklaw sa mga siglo batay mismo sa kanyang karanasan sa may likha. Kapag nagsalita siya, nakikinig ang mga tao ng may paggalang sapagkat ang kanyang mga salita ay may bigat ng 1,000 taong karanasan. Naalala pa niya ang tinig ng Diyos sa hardin, ang damdamin ng pagiging ganap na kaisa ng may likha at ang pait ng unang kagat sa ipinagbabawal na bunga. Sa loob ng 930 taon, nasaksihan ni Adan ang unang mga hakbang ng sangkatauhan. Nakita niya ang pag-usbong ng agrikultura, ang pagtatayo ng mga unang pamayanan at ang paglikha ng mga kasangkapan at musika. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatili si Adan bilang pangunahing saksi sa kung ano ang buhay bago pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kanyang mga kwento tungkol sa Eden ay hindi basta alaala. Sila'y buhay na patotoo kung paano talaga nais ng Diyos ang buhay ng tao. Ang kanyang mahabang buhay ay nangangahulugang halos 1 milenyo ng pagkakataon para sa sangkatauhan na makinig sa isang taong naglakad kasama ng Diyos sa dalisay na kapaligiran. Matapos ang pagkamatay ni Abel at ang pagkatapon ni Cain, binigyan ng Diyos si Adan ng isa pang anak na pinangalan ng Seth. Si Seth ang naging pag-asa ng matuwid na angkan at ang kanyang buhay ay hindi rin karaniwan. Sa Genesis 5:8, mababasa na si Seth ay nabuhay ng 912 taon bago siya namatay. 18 taon lang ang kulang niya sa edad ng kanyang ama. Sa pamamagitan niya, nagpatuloy ang tapat na angkan sa mundo. Hindi lamang siya pamalit kay Abel, pinili siya ng Diyos upang panatilihing buhay ang tunay na pananampalataya. Dahil sa haba ng kanyang buhay, nagabayan niya ang maraming salinlahi, hindi lang sa salita kundi sa buhay na may tunay na debosyon sa nag-iisang Diyos. Sa loob ng 9 na siglo, si Seth ay naging pinuno ng pamilyang tapat sa Diyos. Nasaksihan niya
ang pag-usbong ng mga kabihasnan habang pinananatili ang kadalisayang pananampalataya mula sa simula. Inalay ni Seth ang halos 1,000 taon niya sa pagtuturo ng pananampalatayang kayang tumagal hanggang sa wakas ng panahon. Habang abala ang mga inapo ni Cain sa pagtatayo ng mga lungsod at teknolohiya, si Seth ay nakatuon sa mas mahalagang bagay, ang pag-iingat ng kaalamang makalangit. Ang 912 taon niya ay sapat upang itayo ang isang matibay na pundasyong espiritual para sa kanyang angkan. Naiintindihan ni Seth na ang kanyang haba ng buhay ay pagpapala mula sa Diyos, hindi para sa pansariling layaw, kundi para sa pangangalaga ng banal na katotohanan. Bawat taon ng kanyang 912 ay ginamit niya upang tiyaking makikilala ng mga susunod na salinlahi ang kanilang may likha. Nasaksihan niya ang pag-usbong ng kabutihan at kasamaan sa loob ng maraming siglo. Nakita niya ang pag-unlad ng tapat na angkan sa ilalim ng pagpapala ng langit, habang ang mga inapo ni Cain ay unti-unting nalubog sa kasamaan. Ang karunungang nakuha ni Seth sa loob ng 9 na siglo ay nagbigay sa kanya ng karapatang magsalita tungkol sa mga bagay na ukol sa Diyos. Tiningala siya ng kanyang mga inapo bilang buhay na tulay sa panahon kung kailan ang Diyos ay naglalakad pa kasama ng tao. Sa panahon ng kanyang anak na si Enos, may nangyaring mahalaga sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ayon sa Genesis 5:11, si Enos ay nabuhay ng 905 taon, ngunit higit pa sa haba ng buhay ang naging kontribusyon niya. Ang kanyang panahon ang nagtala ng simula ng organisadong pagsamba sa Diyos. Ayon sa Genesis 4:26, ipinanganak ni Seth ang isang anak na pinangalanan niyang Enos. Mula noon, nagsimulang manalangin sa Diyos ang mga tao ng sama-sama. Nasaksihan ni Enos ang pagsisimula ng sama-samang pagsamba habang ang kanyang mga inapo ay nagkaisa sa paghahanap sa may likha. Sa loob ng kanyang 9 na siglo, naging gabay siyang espiritual, nagtuturo sa mga tao kung paano lumapit sa Diyos. Dahil sa haba ng kanyang buhay, nagkaroon siya ng sapat na panahon upang paunlarin ang mga gawaing espiritual na tumagal sa maraming henerasyon. Habang umuunlad ang lipunang pantao, tiniyak ni Enos na hindi mawawala ang ugnayan ng tao sa Diyos. Ang pagtukoy na ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Diyos noong panahon ni Enos ay patunay na sa loob ng kanyang 900 at 5 taon ay nagsimula ang mga pagtitipon para sa pagsamba. Hindi lang ito tahimik na panalangin, ito'y sama-samang pananalig kung saan ang komunidad ay nagkaisa sa paghahanap sa may likha. Ang mahabang pananatili ni Enos sa mundo ay nagbigay sa kanya ng panahon upang hasain ang mga gawaing ito. Sa loob ng mahigit 900 taon, naging halimbawa siya ng tunay na debosyon at autoridad pagdating sa pananampalataya. Sakto sa panahon ng paglawak ng sangkatauhan sa buong mundo, tiniyak niyang dala ng kanyang mga inapo ang kaalaman kung paano manalangin sa Diyos. Itinaya niya ang kanyang 905 taon sa pagtataguyod ng tradisyong espiritual na magtatagal sa maraming salinlahi. Naiintindihan ni Enos na ang kanyang haba ng buhay ay regalo ng langit na may kasamang malaking pananagutan ang magturo sa iba kung paano palalimin ang ugnayan nila sa Diyos. Nagpatuloy ang tapat na angkan kay Kainan na nabuhay ng 910 taon. Ayon sa Genesis Kabanata 5 talata 14, si Kainan ay nabuhay ng 910 taon bago siya namatay. Si Kainan ay sagisag ng patuloy na pananampalataya sa bawat salinlahi. Ang kanyang mahabang buhay na umabot ng mahigit 9 na siglo ay patunay na iniingatan ng Diyos ang matuwid na angkan. Nasaksihan niya ang pagdating at paglaki ng daan-daang inapo. Bawat isa ay tagapagdala ng espiritual na pamana mula kay Adan.
Higit pa siya sa isang karaniwang miyembro ng pamilya, siya ay naging tagapagbantay ng pananampalataya, pinangangalagaan ang kaalaman tungkol sa Diyos sa panahong unti-unti nang lumalayo ang sangkatauhan sa may likha. Inialay ni Kainan ang kanyang 910 taon sa paghubog ng isang pamilyang may takot sa Diyos. Nakita niya ang mabilis na pag-unlad ng karunungan at kakayahan ng tao, ngunit kailanman ay hindi niya nalimutan ang tunay na mahalaga, ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang karunungang kanyang tinipon sa loob ng mga siglo ay naging gabay sa kanyang pamilya sa gitna ng pagbabago sa mundo. Sa loob ng 910 taon, naging masalimuot ang lipunan ng tao. Umunlad ang teknolohiya, lumawak ang mga lungsod at pinino ang kultura. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatiling tapat si Kainan sa espiritual na paghubog ng kanyang mga anak. Dahil sa haba ng kanyang buhay, personal niyang naakay ang maraming salinlahi, tinitiyak na hindi mawawala ang kaalaman tungkol sa Diyos sa ingay ng makabagong panahon. Ang 910 taon ni Kainan ay naging gabay na ilaw sa kanyang pamilya sa gitna ng kaguluhan. Siya ay nagtataglay ng natatanging pananaw sapagkat nakita niya kung paanong ang mga desisyon ng isang henerasyon ay nakaaapekto sa susunod. Ang pambihira niyang haba ng buhay ay ginawang tulay si Kainan sa pagitan ng sinaunang panahon at ng bagong sibilisasyon sa kanyang kapanahunan. Alam ng kanyang mga inapo na ang kanyang mga salita ay may bigat sapagkat siya'y nakasaksi ng pagsibol at pagbagsak ng mga kilusan, ng libu-libong kapanganakan at kamatayan at ng dahan-dahang pagbabago sa buhay ng tao. Sumunod si Mahalalel na nabuhay ng 875 taon. Ayon sa Genesis Kabanata 5, Talata 17, ang kabuuang buhay ni Mahalalel ay 875 taon bago siya namayapa. Bagamat mas maikli ng kaunti ang kanyang buhay kumpara sa mga nauna, naranasan pa rin ni Mahalalel ang halos 9 na siglo ng pamumuhay. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay papuri sa Diyos at iyon nga ang isinabuhay niya, isang buhay ng walang humpay na pagpupuri sa may likha. Sa halos 900 taon, pinanatili ni Mahalalel ang apoy ng pananampalataya sa loob ng kanyang sambahayan. Tinuruan niya ang mga anak, mga apo at ang kanilang mga apo ng mga prinsipyo ng Diyos. Dahil sa kanyang mahabang buhay, nagsilbi siyang gabay na espiritual, itinuturo sa kanyang mga inapo ang tamang daan tungo sa Diyos, sa panahong ang kasamaan ay unti-unting lumalaganap sa mundo. Ang kanyang mahabang buhay ay patunay ng katapatan ng Diyos, na ang mga nananatiling tapat ay maaaring makaranas ng kanyang pagpapala sa loob ng maraming siglo. Naging buhay na halimbawa si Mahalalel ng isang taong ganap ang dedikasyon sa pagpupuri sa Diyos. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay tumugma sa kanyang landas, isang paglalakbay ng halos 900 taon ng tapat na pagsamba at pagluwalhati. Ang kanyang mahabang pananatili sa mundo ay nagbigay sa kanya ng lalim ng pananampalatayang bihira sa kanyang panahon. Ginamit niya ang kanyang 875 taon hindi lamang para sa pansariling debosyon, kundi para ipakita sa iba kung paano tunay na sambahin ang may likha ng may sigasig at katapatan. Alam niyang ang tunay na pagsamba ay hindi lamang seremonya, kundi paglinang ng pusong puno ng paggalang at pasasalamat sa Diyos. Ang mahabang buhay ni Mahalalel ay kasabay ng panahon kung kailan nagsimulang lumaganap ang imoralidad sa daigdig, kaya't lalong naging mahalaga ang kanyang tapat na pagpupuri. Siya ay naging haligi ng kabutihan sa isang mundong unti-unting nadidiliman at patunay na ang pagsamba sa Diyos ay nananatiling posible. Ang kanyang 875 taon ng matapat na paglilingkod ay nag-iwan ng pamana ng pananampalatayang naging inspirasyon ng kanyang mga inapo sa mga sumunod na salinlahi.
Pagkatapos niya ay dumating si Jared na ang pangalan ay nangangahulugang pagbaba. Nabuhay siya ng 962 taon, ang pangalawang pinakamahabang buhay sa mga tao bago ang malaking baha. Ayon sa Genesis Kabanata 5, Talata 20, ang kabuuang buhay ni Jared ay 962 taon bago siya namatay. Siya ang ama ni Enoch at lolo ni Methuselah. Sa loob ng kanyang 962 taon, nasaksihan niya ang ilan sa pinakamalalalim na pagbabago sa kasaysayan. Ang pambihira niyang tagal sa mundo ay naging tulay sa pagitan ng iba't ibang panahon, nasaksihan ang pagdating, pag-unlad at paglaho ng maraming henerasyon. Higit pa siya sa isang pinuno ng pamilya, siya ay naging buhay na saksi ng katapatan ng Diyos sa paglipas ng panahon. Inialay niya ang halos 1 milenyo sa pagbuo ng isang pamilyang may tunay na puso sa paghahanap sa Diyos. Tumagal siya sa gitna ng malalaking pagbabago sa takbo ng lipunan, ngunit hindi kailanman tinalikuran ang pundasyong espiritual na itinayo ng kanyang mga ninuno. Ang karunungang kanyang naipon sa halos 1,000 taon ay nag-angat sa kanya bilang isang taong labis na iginagalang ng kanyang mga inapo. Ang 962 taon ni Jared ay naglagay sa kanya bilang pangalawang pinakamatagal na nabuhay bago ang malaking baha. Ang kahulugan ng kanyang pangalan na pagbaba ay naging totoo rin sa kanyang panahon sapagkat nakita niya ang unti-unting pagbulusok ng moralidad habang lumalaganap ang kasamaan sa daigdig. Ngunit si Jared ay nanatiling tapat sa Diyos. Sa loob ng 962 taon, pinanghawakan niya ang mga banal na prinsipyo na ipinasa mula kina Adan, Seth, Enos, Kainan at Mahalalel. Ang kanyang pambihirang tagal ng buhay ay naging kayamanang espiritual para sa buong lipunan. Dumayo ang mga tao mula sa malalayong lugar upang humingi ng payo mula sa kanya, sapagkat alam nilang ang kanyang mga salita ay may bigat ng halos 1,000 taong karanasan. Ang 962 taon ni Jared ay umabot sa buong buhay ng marami sa kanyang mga inapo, kaya't naging sentro siya ng kaalaman at gabay. Ang kanyang mahabang buhay ay nagsilbing daan upang ang bawat henerasyon ay direktang matuto mula sa kanya, kaya't nanatiling buo at tama ang pagkaunawa sa Diyos. Ang halos 1 milenyong pamumuhay ni Jared ay patunay ng tiyaga at habag ng may likha sa panahong nagsisimula ng lumihis ang sangkatauhan. Ngunit sa lahat ng kahangahangang taong ito, si Enoch ang higit na namukod tangi. Siya ay nabuhay lamang ng 365 taon, malayong mas maikli kaysa sa kanyang mga ninuno. Subalit ayon sa Genesis Kabanata 5, Talata 24, may nangyaring kamangha-mangha. Napakalapit ng ugnayan ni Enoch sa Diyos na isang araw ay bigla na lamang siyang nawala sapagkat siya ay kinuha mismo ng may likha. Hindi naranasan ni Enoch ang kamatayan tulad ng iba. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11, Talata 5, malinaw na sinasabi na sa pamamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay dinala sa langit nang hindi namamatay sapagkat kinuha siya ng Diyos. Bago mangyari ang milagrosong ito, pinatutunayan ng kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa loob ng kanyang 365 taon, pinangalagaan ni Enoch ang isang bukod-tanging kaugnayan sa may likha. Literal siyang lumakad kasama ng Diyos na palalim ang pakikipag-ugnayan niya sa Kanya, kaya pinili ng Diyos na dalhin siya sa Kanyang piling nang hindi dumaan sa kamatayan. Si Enoch ay naging malinaw na patunay na posible ang mamuhay ng ganap na kaayon ng Diyos. Ang kanyang pag-akyat sa langit na buhay ay isang bagay na walang kapantay at hindi na muling mauulit hanggang kay Elias makalipas ang maraming siglo
Ang maikli ngunit ganap na buhay ni Enoch ay nagpapakita na higit na mahalaga ang lalim ng ugnayan sa Diyos kaysa sa haba ng taon ng pamumuhay. Habang ang kanyang ama na si Jared ay nabuhay ng 962 taon at ang kanyang anak na si Methuselah ay umabot ng 969 na taon, ang 365 taon ni Enoch ay isinabuhay ng may ganap na katuwiran, kaya't dinala siya ng Diyos diretso sa langit. Ang pahayag na lumakad kasama ang Diyos ay nagpapahiwatig ng isang malapit at personal na kaugnayan, isang uri ng pakikipagniig na pambihira kahit sa sinaunang panahon. Ang bawat araw ni Enoch ay ginugol sa ganitong kalapit sa Diyos na tila naging manipis ang hadlang sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanyang paglalakad kasama ang Diyos ay hindi lamang espiritual na disiplina kundi tunay na pakikipagtagpo sa banal na presensya. Ang kanyang maikling ngunit dalisay na buhay ay nagbigay ng makapangyarihang mensahe sa mga inapo niya tungkol sa kung gaano kalalim ang maaaring maging ugnayan ng tao sa may likha. Habang ang iba ay sinusukat ang kanilang buhay sa siglo, si Enoch ay nabuhay ng may kahulugan sa kawalang hanggan. Ang kanyang pag-akyat sa langit ng hindi namamatay ay isang malinaw na paalala sa sinaunang mundo na ang Diyos ay nananatiling malapit, naghahangad pa rin ng malalim na ugnayan sa tao, at kaya pa rin gumawa ng mga himala sa buhay ng tao. Ipinakita ng 365 taon ni Enoch na posible ang lubos na kaluguran sa Diyos, na mas magiging totoo pa ang langit kaysa sa mundo. At ngayon, narito na si Methuselah, ang taong nakabali sa lahat ng record ng habang buhay. Ipinanganak kay Enoch, si Methuselah ay nabuhay ng nakamamanghang 969 na taon. Ayon sa Genesis Kabanata 5, talata 27, umabot ang kanyang buhay ng 969 na taon bago siya namatay. Ngunit hindi lang siya ang pinakamatagal na nabuhay sa kasaysayan, siya rin ay naging buhay na saksi sa halos 1 milenyo ng sibilisasyon. Nasaksihan niya ang pagdating, paglaki at paglisan ng maraming henerasyon. Sa loob ng 969 na taon, nakalap ni Methuselah ang higit na karanasan at karunungan kaysa kaninuman. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng matinding katandaan. Si Methuselah ay namatay sa mismong taon na dumating ang malaking baha na para bang pinanatili ng Diyos ang kanyang buhay hanggang sa huling sandali ng paghuhukom. Ang halos 1 milenyong pamumuhay niya ay tanda ng pagtatapos ng gintong panahon ng habang buhay ng tao. Siya ang naging sukdulang saksi ng unang yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan bago ang baha. Ang bigat ng 969 na taon ni Methuselah ay mahirap ipaliwanag. Isinilang siya habang buhay pa si Adan at nabuhay hanggang sa panahon ni Noe. Ibig sabihin, personal niyang nakilala si Adan ng 243 taon at buhay pa siya nang ipanganak si Noe. Ang kanyang habang buhay ay naging buhay na hibla na nagdurugtong mula sa simula ng sangkatauhan hanggang sa una nitong muling pagsilang. Sa 969 na taon, nasaksihan ni Methuselah ang tuluyang pagbagsak ng moralidad ng sangkatauhan, mula sa pagiging dalisay hanggang sa kasamaan na sumugat sa puso ng may likha. Nakita niya ang pag-usbong ng karahasan, paglaganap ng katiwalian at pagdami ng kasamaan hanggang sa dumating ang sukdulan ng kalungkutan ng Diyos. Ngunit nanatiling tapat si Methuselah sa kanyang pananampalataya sa kabila ng lahat. Ang kanyang habang buhay ay naging kaloob at pasanin. Kaloob sapagkat napuno siya ng karunungan, ngunit pasanin din sapagkat nakita niyang unti-unting nasisira ang mundong mahal niya. Nagtapos ang kanyang buhay sa mismong taon na bumaba ang paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng malaking baha.
Isang yugto ang nagsara at isang bago ang nagsimula. Ang mundong iyon bago ang baha ay ibang-iba sa ating panahon. Ito'y isang paraisong likha para sa masaganang pamumuhay kung saan lahat ng bagay ay gumagana ng may perpektong balanse para pahabain ang buhay ng tao. Ayon sa Genesis Kabanata 2, Talata 8, lumikha ang Diyos ng isang hardin sa silangan ng Eden at doon inilagay ang taong kanyang nilikha. Hindi ito basta hardin. Ang Diyos mismo ang humubog nito bilang pinakadakilang tirahan ng tao. Ang Eden ay sagisag ng ganap na disenyo ng Diyos para sa lahat ng nilikha. Sa loob nito, tumubo ang lahat ng uri ng punong kahoy, magaganda at masustansya. Ayon sa Genesis Kabanata 2, Talata 9, pinatubo ng Diyos ang magagandang punong may bunga upang kainin. Sa gitna ng hardin ay naroon ang dalawang kahangahangang puno, ang punong nagbibigay ng buhay na walang hanggan at ang punong nagdadala ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang Eden ay huwaran ng kung ano ang dapat sana'y naging buong mundo. Ang kombinasyon ng ganda, kasaganahan at lakas ng buhay sa Eden ay lumikha ng perpektong kapaligiran para sa tao. May mga ilog na dumadaloy sa paraiso, nagpapanatili ng tamang halumigmig. Ayon sa Genesis Kabanata 2, Talata 10, may malaking ilog na dumadaloy mula sa Eden na pagkatapos ay nahati sa 4 na sanga. Dahil sa mga ilog na ito, ang bawat bahagi ng hardin ay nabigyan ng sapat na tubig. Ang lupa ay napakataba at namumunga nang hindi kailangan ng matinding pagod. Ang klima ay perpektong komportable, ang hangin ay busilak at bawat elemento ay nakikiisa upang mapanatili ang buhay. Hindi lamang nanirahan sina Adan at Eva sa Eden, sila ay namuhay doon ng ganap. Hindi nila naranasan ang mga pagsubok sa kalikasan na sa kalaunan ay nagpapaikli sa buhay ng tao. Sa lupang iyon na hindi pa nasisira, wala pang sakit o pisikal na pagdurusa. Gumagana ng tama ang katawan ayon sa disenyo ng Diyos. Walang virus, walang bakterya, walang minanang karamdaman at walang unti-unting paghina ng katawan. Ayon sa Genesis Kabanata 1, Talata 31, nang masdan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, ito ay lubhang mabuti. Ang pariralang Hebreo na ito ay nagpapahiwatig ng ganap na kahusayan. Maayos ang depensa ng katawan, mahusay ang paggana ng mga laman loob at kahanga-hanga ang kakayahan ng katawan sa paghilom at pagpapanibago. Walang kanser, sakit sa puso, pananakit ng kasukasuan o alinmang sakit na nagpapahirap sa tao ngayon. Dahil walang sakit, napakabagal ng pagtanda. Mabilis ang muling pagbubuo ng mga selula, malakas ang mga organo at mahusay ang ugnayan ng mga sistemang pangkatawan kahit sa paglipas ng maraming siglo. Dahil walang mga lason sa paligid at walang mga salik na nagpapahina sa katawan, na ituon ng pisyolohiya ng tao ang lahat ng lakas sa pagpapanatili ng buhay. Gumagana ang genetic na impormasyon ayon sa orihinal na disenyo. Lumilikha ng matitibay at malalakas na katawan na kayang mabuhay ng halos 1 milenyo. Ang kawalan ng sakit ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakamit ng mga sinaunang patriarka ang kahangahangang habang buhay. Isa pa sa pinakamahalagang pagkakaiba ng panahon bago ang baha at ng panahon natin ngayon ay ang komposisyon ng atmosfera. Maraming iskolar ng kasulatan ang tumutukoy sa Henesis Kabanata 1, Talata 6 hanggang 7 bilang paglalarawan ng isang natatanging kaayusang atmosperiko, kung saan inutusan ng Diyos na maglagay ng kalawakan upang paghiwalayin ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Itinayo ng Diyos ang kalawakang ito, hinati ang singaw ng tubig sa itaas at ang tubig sa ibabaw ng lupa.
Ipinapahiwatig ng talatang ito na minsan ay may balot ng singaw ng tubig sa paligid ng mundo na nagsilbing panangga sa buong planeta. Ang moisture shield na ito ay maaaring pumigil sa mapaminsalang radiation mula sa kalawakan at sa ultraviolet rays na sumisira sa genetic material at nagpapabilis ng pagtanda. Ang proteksyon ng balot na ito ay napakahalaga. Sa kasalukuyan, palagi tayong tinatamaan ng radiation mula sa kalawakan. Nagiging sanhi ito ng mutasyon, pinsala sa mga selula, pagtanda at mga sakit. Ngunit sa sinaunang panahon, ang singaw ng tubig na ito ay nagsilbing natural na pananggalang ng kalikasan, pinoprotektahan ang bawat nilalang laban sa mga puwersang sumisira sa katawan. Ang kapal ng atmosfera noon ay malamang na mas mataas na nagbigay daan sa mas mahusay na pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang kapaligirang sagana sa oxygen ay nagpasigla sa aktibidad ng mga selula, pinabilis ang paggaling mula sa mga sugat at nagpalakas sa pisikal na lakas ng tao. Ang balot ng singaw ng tubig sa himpapawid ay nagdulot din ng mainit-init na epekto na nagpapanatili ng pare-parehong temperatura sa buong mundo, na inalis ang matitinding pagbabago ng klima na nagpapahirap sa katawan ng tao ngayon. Ang orihinal na plano ng Diyos para sa nutrisyon ng tao ay nakabatay lamang sa mga halamang kinakain na inihanda upang tiyakin ang pinakamainam na kalusugan at mahabang buhay. Ayon sa Genesis Kabanata 1, Talata 29, sinabi ng Diyos na ang bawat halamang namumunga ng buto at bawat punong kahoy na may bungang makakain ay ibinigay bilang pagkain ng tao. Hindi ito basta-bastang mga halaman. Ito'y mga pagkaing nilikha ng Diyos upang tugunan ang bawat pangangailangan ng katawan ng tao. Ang mga prutas at gulay noong sinaunang panahon ay mas malalaki, mas masustansya, at may perpektong balanse ng bitamina at mineral kumpara sa mayroon tayo ngayon. Ang lupa noon ay sagana sa mahahalagang elemento na nagpapalusog sa mga halaman, kaya't ang mga taong kumakain nito ay tumatanggap ng ganap na nutrisyon. Ang ganitong dieta ay walang taglay na panganib mula sa mga pagkaing gawa ng tao, mga kemikal o polusyon na sumisira sa pagkain sa kasalukuyan. Ang mga antioxidant na taglay ng malilinis na halamang ito ay malakas na panangga laban sa pagtanda at pagkasira ng mga selula. Mayaman din ito sa hibla na nagpapabuti sa panunaw at may mga likas na enzyme na nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya. Ang ganitong uri ng pagkain na sinamahan pa ng dalisay na kapaligiran ay sapat hindi lang upang mabuhay, kundi upang mamuhay ng buo at malusog sa loob ng maraming siglo. Ang pag-iwas sa pagkain ng karne ng hayop ay nagpigil sa paglipat ng mga sakit mula sa hayop tungo sa tao. At ang perpektong balanse ng nutrisyon ay tumulong sa katawan na maghilom at magpanibago sa loob ng daan-daang taon. Ang pisyolohikal na disenyo ng mga unang tao ay ganap na perpekto at hindi nadungisan. Nilalang ng Diyos sina Adan at Eva na may perpektong genetic na pagkakaayos, walang namamanang sakit o sirang bahagi sa DNA. Ayon sa Genesis Kabanata 1, Talata 27, ang paglikha sa tao ayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugang taglay nila ang ganap na pisikal na kaayusan. Walang namamanang karamdaman, walang tagong kahinaan sa kanilang mga selula at walang chromosomal defect na maaaring banta sa kalusugan nila. Ang pundasyong namamana ay malakas, matatag at idinisenyo upang suportahan ang mahabang buhay. Ang mga sumunod na salinlahi ay nakatanggap pa rin ng ganitong kalinisan sa loob ng mga unang siglo. Dahil walang polusyon, radiation o impeksyon na sumisira sa katawan, napakadalang ng pagbabago sa genetic material.
Ang mga mekanismo ng selula upang mapanatili ang eksaktong impormasyon ng DNA ay gumana ng perpekto, pinangangalagaan ang kalinisan ng lahi mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang kalinisan ng katawan at kalikasan ay isa sa mga susi kung bakit umabot ng halos 1 milenyo ang buhay ng mga sinaunang patriarka. Ang mga tao sa kasalukuyan ay nagdadala na ng mga pinsalang na mana sa loob ng libu-libong taon, samantalang ang mga unang henerasyon ay nagsimula sa malinis na katawan at namuhay sa kapaligirang nagpapanatili ng ganitong kalagayan. Ang pag-aasawa ng magkakamag-anak noong unang panahon ay hindi nagdulot ng problema dahil wala pang genetic na kahinaang pwedeng maipasa. Si Abraham ay nakapag-asawa ng kanyang kalahating kapatid na si Sarah nang walang medikal na alalahanin dahil sa kalinisan ng kanilang lahi. Ang pisyolohikal na kagalingang ito na sinamahan ng perpektong kondisyon ng pamumuhay ay bumuo ng lahat ng kinakailangan upang ang tao ay mabuhay ng halos 1,000 taon. Ang takbo ng panahon sa mundo bago ang baha ay kahanga-hanga sa pagkakapareho at katatagan. Walang nagyayelong rehiyon sa polo, walang disyertong tigang at walang mapaminsalang kalamidad sa atmosfera. Ayon sa Genesis Kabanata 2, talata 5 hanggang 6, hindi pa bumababa ang ulan noon at wala pang taong nagsasaka ng lupa. Sa halip, 1 ambon ang pumapailan lang mula sa lupa upang diligan ang buong ibabaw ng daigdig. Ang sistemang ito ng banayad na singaw ang nagpanatili ng tamang halumigmig sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang init ay laging komportable mula silangan hanggang kanluran ng mundo, kaya't nabuo ang isang paraisong lunti at maunlad sa bawat kontinente. Walang bagyong sumisira sa baybayin, walang buhawi na sumasalanta ng mga pamayanan, at walang niyebeng naglulubog ng mga bayan. Wala ring matitinding kondisyon ng panahon na nagpapahina sa katawan ng tao at nagpapapaikli ng buhay. Nanatiling pantay ang presyon ng atmosfera, kaya't hindi nagkaroon ng mga karamdaman na dulot ng biglaang pagbabago ng panahon. Dahil dito, hindi kailangang laging umangkop ang katawan sa mga pagbabago sa klima. Nanatili itong gumagana sa pinakamataas na antas dahil hindi ito binabagabag ng pabago-bagong kalikasan. Ang mga perpektong kondisyon ng panahon na ito ay isa pang mahalagang salik kung bakit umabot sa ganoong tagal ang buhay ng mga sinaunang tao. Namuhay sila sa mundong ang bawat umaga ay tila perpektong tagsibol, sakto ang init, halumigmig at hangin na sumusuporta sa sigla at kalusugan. Ngunit marahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang malapit na ugnayan ng tao sa Diyos at ang kawalan pa ng malalim na kasamaan. Ayon sa Genesis Kabanata 3, talata 8, bago pumasok ang kasalanan, ang Diyos ay naglalakad sa hardin tuwing malamig na bahagi ng araw, patunay ng regular at personal na pakikipag-ugnayan sa kanyang nilikha. At kahit matapos ang unang pagsuway, ang ganitong kalapitan sa Diyos ay nagpatuloy sa maraming henerasyon, kitang-kita sa mga gaya ni Enoch na lumakad kasama ng Diyos. Ang ganitong banal na koneksyon ay malaki ang naging epekto sa habang buhay ng tao noon. Ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan, samantalang ang katuwiran ay nagpapahaba ng buhay. Bagamat hindi perpekto, ang mga unang henerasyon ay mas malalim ang ugnayan sa Diyos kumpara sa mga sumunod. Direktang abot kamay nila ang gabay, pag-aaruga at pabor ng langit. Ang pakikipag-usap sa Diyos noon ay hindi lamang ritual, kundi tunay na pag-uusap sa may likha. Ang aspektong ito ay napakahalaga sa pag-unawa kung bakit tumagal ng husto ang buhay ng mga sinaunang tao. Dahil wala pang laganap na kasamaan, ang lipunan ay mas maayos, mas mapayapa, mas mababa ang karahasan at hindi ubos ang enerhiya sa pagharap sa kaguluhan. Namuhay ang mga tao na may pagkakaisa sa isa't isa at sa kalikasan. Ang epekto ng unang pagsuway
ay naroon na, ngunit hindi pa ganap na sumira sa lahat ng aspeto ng buhay. Unti-unti pa lamang lumilitaw ang buong epekto ng kasalanan, kaya't naranasan pa rin ng mga unang henerasyon ang malawak na pabor ng Diyos mula sa simula ng paglikha. Ang banal na ugnayang ito, marahil ang pinakamahalagang dahilan kung bakit umabot ng halos 1,000 taon ang buhay ng mga patriarka. Ang mundo mismo noon ay bata pa, sariwa, at gumagana sa pinakamataas na antas. Lahat ng nilikha ay bago, ganap at nasa rurok ng pagiging mabunga. Ang lupa noon ay napakataba, hindi pa kailanman nabawasan ng sustansya mula sa daan-daang taong pagsasaka. Ang mga mineral ay nasa ganap na balanse, nagbibigay ng pinakamataas na nutrisyon sa mga halaman at sa mga taong kumakain nito. Ang mga ilog at bukal ay lubos na malinis at dalisay, hindi nadungisan ng polusyon o artipisyal na kemikal na sumisira sa mga pinagkukunan ng tubig ngayon. Ang hangin ay nanatiling sariwa at nagbibigay sigla, sagana sa oxygen at walang bakas ng industrial na basura. Ang buong kaayusan ng kalikasan ay nasa perpektong balanse, walang hayop na nawawala. Walang pagkasira sa kapaligiran at walang pagkaubos ng likas na yaman. Ayon sa Henesis Kabanata 1, talata 11 hanggang 12, pinalago ng lupa ang mga damo, mga halamang nagbubunga ng buto ayon sa kanilang uri, at mga punong namumunga na may buto sa kanilang bunga ayon sa kanilang klase. Nakita ito ng may likha at itinuring na napakabuti. Lahat ng bagay ay gumagana sa sukdulang kapasidad. Hindi pa nararanasan ng mundo ang mga pagyanig sa lupa, pagbabago sa atmosfera at pagbagsak ng kalikasan na dumating sa mga sumunod na panahon. Ang mga hilaw na materyales ay sagana at madaling makuha. Walang kakulangan sa mga tao, walang taggutom at walang hirap na dulot ng kalikasan na pumipinsala sa kalusugan. Ang magnetic field ng mundo noon ay mas malakas, nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon laban sa radiation mula sa kalawakan. Ang buong mundo ay parang isang hardin na maingat na inaalagaan, idinisenyo upang suportahan ang buhay sa pinakamataas na antas. Ang batang mundong ito na puno ng sigla ang naging matibay na pundasyon ng kahangahangang habang buhay ng mga tao noon. Ang mga mahahalagang mineral at sustansyang panghalaman ay pantay-pantay na nakakalat sa lupaing bago ang baha. Ang komposisyon ng lupa ay perpekto, taglay ang lahat ng sangkap para sa pinakamainam na paglago ng halaman at nutrisyon ng tao. Di tulad ng mga sakahang pagod na ngayon at nangangailangan ng abono. Ang orihinal na lupa ay natural na hitik sa calcium, magnesium, iron, zinc at iba pang mahahalagang mineral. Lahat ng ito ay napupunta sa mga prutas at gulay na kinakain ng tao, nagbibigay ng lahat ng kailangan ng katawan para sa mahusay na paggana ng mga selula. Ang tubig ay galing sa malilinis na bukal at batis na sumisibol mula sa kailaliman ng lupa, hindi nadungisan ng kahit anong polusyon. Ang mga dalisay na tubig na ito ay may likas na balanse ng mineral, isang likas na tubig na punong-puno ng sustansya. Dahil walang industrial na basura, kemikal o lason sa kapaligiran, bawat paghinga, bawat inuming tubig, bawat subo ng pagkain ay nagpapalakas ng katawan at nagpapahaba ng buhay. Hindi tulad ngayon na unti-unti tayong nalalason. Ang lahat ng buhay sa sinaunang mundo ay gumagana sa pinakamataas na kahusayan. Ang mga halaman ay mas malalaki, mas matibay at mas masustansya kaysa sa anumang mayroon tayo ngayon. Ang mga punong kahoy ay namumunga buong taon dahil sa perpektong kalagayan, kaya't walang kakulangan sa sariwa at masiglang pagkain. Dahil walang mapaminsalang insekto, sakit sa halaman o presyur mula sa kapaligiran, ang buong enerhiya ng halaman ay naitutok sa pagbibigay ng pinakamataas na nutrisyon.
Ang mga prutas noon ay malamang mas malalaki kaysa sa mga makikita natin ngayon, mas maraming bitamina, mineral at sangkap na nagpapatibay ng buhay. Ang buong sistema ng pagkain ay nasa perpektong balanse, walang parasite, walang mapanganib na mikrobyo at walang nakalalasong halaman. Lahat ng tumutubo mula sa lupa ay ligtas at kapaki-pakinabang sa tao. Ang sistemang ito ng agrikultura ay hindi lamang nagbigay ng pagkain kundi ng pinakamasustansyang pagkaing tumutulong sa pag-abot ng mahabang, masiglang buhay. Dahil walang sakuna o pagyanig sa mundo, nabubuhay ang mga tao nang hindi kailangang matakot sa lindol, pagsabog ng bulkan, pagbaha o iba pang mapaminsalang pangyayari. Matatag ang panlabas na bahagi ng mundo, ang mga lupaing masa ay nasa tamang posisyon at walang paggalaw ng tectonic plates na maaaring magdulot ng panganib. Ang mga bulubundukin ay nakalagay sa mga lugar na nagbibigay ng kapakinabangan sa klima at ang pag-ikot ng mundo ay tumpak at maayos. Dahil walang matinding sakuna sa panahon, hindi kailangang magtayo ng mga silungan o tumakas mula sa mga bagyo. Walang tagtuyot, walang gutom, walang pagdurusa mula sa kalikasan. Sa kapayapaang ito, ang sistema ng katawan ng tao ay nanatiling panatag at hindi napipersa, bagay na malaki ang naiambag sa pagpapahaba ng buhay. Sa ngayon, ang patuloy na tensyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbawas ng habang buhay. Ngunit ang mga patriarka noon ay namuhay sa mundong walang ganitong panggigipit. Ang galaw ng kalawakan ay perpektong nakaayos para sa pagsuporta sa buhay. Ang pag-ikot ng mundo sa araw ay eksakto, kaya't laging tama ang layo para sa tamang temperatura. Ang buwan ay nasa perpektong posisyon upang lumikha ng kapaki-pakinabang na pagtaas at pagbaba ng tubig na tumutulong sa klima at galaw ng karagatan. Ang enerhiyang solar ay dumaraan sa moisture barrier sa atmosfera, nagbibigay ng init at liwanag ng walang pinsalang dala ng sikat ng araw ngayon. Walang pagsabog ng araw o kaguluhan sa kalawakan na nagbabanta sa buhay sa lupa. Ang buong sistema ng mundo ay gumagana ng parang perpektong makina. Ang bawat planeta at bituin ay nasa tamang lugar upang suportahan ang buhay. Ang ganitong kasakdalan sa kaayusan ay naging dahilan kung bakit ang mga tao noon ay halos umabot ng 1 milenyo. Ngunit ang mapaminsalang baha ay nagbago sa lahat. Nang umatras ang tubig at bumaba si Noe mula sa daong, hinarap niya ang isang mundong hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang mga perpektong kondisyon na sumusuporta sa mahabang buhay ay nawala ng tuluyan. At mula noon, unti-unting bumaba ang habang buhay ng tao. Si Noe mismo ang naging buhay na tulay sa pagitan ng dalawang ganap na magkaibang panahon ng kasaysayan ng tao. Ayon sa Genesis Kabanata 9, talata 29, si Noe ay nabuhay ng 950 taon bago siya namatay. Ang kanyang 950 taon ay nagtatangi sa kanya bilang isa sa pinakamahalagang tauhan sa buong kasaysayan. Siya lamang ang nabuhay sa parehong mundo bago ang pagkawasak at sa bagong mundong lumitaw pagkatapos. Sa loob ng 6 na siglo, namuhay si Noe sa ilalim ng perpektong kalagayan mula sa simula ng paglikha. Naranasan niya ang magandang klima, malinis na kapaligiran at ang mga kondisyong nagbigay sa kanyang mga ninuno ng mahabang buhay. Ngunit dumating ang pagkawasak at sa loob ng natitirang 350 taon ng kanyang buhay, nasaksihan ni Noe ang malungkot na katotohanan ng isang mundong nagbago na. Malaki ang kaibahan. Dala pa rin ni Noe ang mga alaala ng panahon ng kasakdalan, ngunit nakita niyang ang kanyang mga anak at apo ay namamatay ng mas bata. Ang kanyang 950 taon ay naging tulay sa pagitan ng panahon ng kahangahangang habang buhay at ng simula ng pinaikling buhay ng tao. Nakasama niya ang Diyos bago dumating ang pagkawasak.
at siya'y tinanggap sa ilalim ng kanyang pagkalinga at pabor. At kahit matapos ang trahedya, ang Diyos ay nakipagtipan kay Noe ayon sa Genesis Kabanata 9, talata 11, na hindi na muling lilipulin ang buhay sa mundo sa pamamagitan ng baha. Ang tipang ito ay tumulong sa pagpapanatili ng buhay ni Noe sa bagong mundo, ngunit hindi na nito naibalik ang mga kondisyong perpektong nawala na magpakailanman. Si Reu, anak ni Peleg, ay nabuhay ng eksaktong kapareho ng kanyang ama, 239 na taon, ayon sa tala sa Genesis Kabanata 11. Ang matinding kaibahan sa mga naunang panahon ay naging malinaw sa buhay ni Shem, anak ni Noe. Ayon sa banal na kasulatan, matapos niyang isilang si Arpaksad, si Shem ay nabuhay pa ng 500 taon at kabuuang umabot sa 600 taon. Ito ay 37% na mas mababa kumpara sa kahangahangang 950 taon ni Noe. Mas nakapangingilabot pa ang agwat kung ikukumpara sa mga ninunong halos umabot ng 1,000 taon. Bagamat isinilang sa ilalim ng dating kalangitan, ginugol ni Shem ang halos buong buhay niya sa muling binuong mundo. Nasaksihan niya ang baha sa kanyang kabataan at may natirang kalahating milenyo upang pagmasdan kung paano nagsikap ang sangkatauhan sa bagong kalagayan nito. Ang pagbawas na ito ay hindi lamang tungkol sa matematika. Ipinapahiwatig nito na ang mismong estruktura ng mundong sumusuporta sa mahabang buhay ay tuluyang nasira. Nawala na ang manipis na ulap ng singaw sa itaas, gumuho ang banayad na panahon, at ang lupa ay inuga ng matitinding pagyanig. Ang 6 na siglo ni Shem ay nagbukas ng isang panahon ng tuloy-tuloy na paghina. Bawat henerasyon ay mas maikli ang buhay kaysa sa nauna. Sa 8 kaluluwang nakaligtas sa baha, si Shem ang may taglay ng mga alaala ng dating mundo habang sinisikap buuin ang bagong kinabukasan. Ang kanyang pinaikling buhay ay nagsilbing buhay na patutuo na ang paraiso ay tuluyang nawala. Gayunman, kung ihahambing sa pamantayan natin ngayon, ang 6 na siglo ay hindi pa rin maisip. Isang patunay na ang pagbabagong ito ay dumaan sa yugto, hindi biglaan. Kahit sa pagikli ng buhay, makikita pa rin ang habag ng langit sapagkat binigyan pa rin ang sangkatauhan ng sapat na taon upang magbago at muling magtayo ng lipunan habang naipapasa pa rin ang naipong kaalaman. Si Arpaksad, anak ni Shem, ay lalong nagpakita ng pagbaba. Umabot lamang siya sa 438 taon. Ayon sa tala, matapos niyang isilang si Salah sa edad na 35 at nabuhay pa ng 4 na siglo habang pinalalawak ang kanyang angkan. Iyon ay 162 taon na mas maikli kaysa sa kanyang ama. Isinilang pagkatapos ng trahedya, si Arpaksad ay hindi na nakaranas ng dalisay na mundong tinirhan ni Noe. Lahat ng 438 taon niya ay ginugol sa ilalim ng mas mabagsik na kalangitan, sa gitna ng mapaghamong lupain at wala na ang likas na sistemang dati sumusuporta sa mahabang buhay. Ang mga tao sa kanyang panahon ay lumaki sa ganitong mas mabigat na kalagayan at ang kanilang pinaikling mga taon ay salamin ng unti-unting pagkawala ng mabubuting kalagayan. Ang masasamang sinag mula sa kalawakan ay nagsimula ng bumago sa genetic na material. Ang nutrisyon mula sa lupa ay humina habang nawawala ang mga mineral. At ang kapaligiran ay naging lalong hindi mabuti sa kalusugan ng tao. Gayunman, ang mahigit 4 na siglo ng buhay ay kamangha-mangha pa rin. Patunay na ang paghina ay hindi biglaan kundi dahan-dahan. Nasaksihan ni Arpaksad ang mga unang pagsisikap na muling bumuo ng lipunan at palawakin ang mga teritoryo. May mga bagong imbensyon, dumami ang mga pamayanan at unti-unting naitatag ang bagong kultura ng sangkatauhan pagkatapos ng trahedya.
Ang mahabang presensya niya ay napakahalaga upang maisalin ang sinaunang kaalaman at maiangkop ito sa mga bagong hamon. Ang anak niyang si Salah ay nagpapatuloy ng pagbaba sa 433 taon. Ayon sa kasulatan, siya'y 30 nang ipanganak si Eber at nabuhay pa ng 4 na siglo upang palakihin ang kanyang mga anak. 5 taon lamang ang pagitan nila ng kanyang ama na nagpapahiwatig na ang pagbaba ay medyo bumagal. Ngunit kung ihahambing sa mas naunang henerasyon, ito'y malinaw na mas maikli. Namuhay si Salah sa panahon ng malawakang pagbabago sa mundo pagkatapos ng baha. Ang mga tao ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang dako, natututo ng mga bagong paraan ng pamumuhay at bumubuo ng mga natatanging wika at kaugalian. Dumami ang uri ng kultura at pamamaraan, ngunit mas dumami rin ang pagsubok upang mabuhay. Patuloy na humina ang kalikasan at bawat henerasyon ay nakatanggap ng mas kakaunting biyaya. Ang mahabang buhay ni Salah ay naging tulay ng kaalaman at katatagan sa panahong nagbabago ang lahat. Nabuo ang mga tribo, nagsulputan ang mga pamayanan sa malalayong lugar at unti-unting nabuo ang makulay na pagkakakilanlan ng sangkatauhan. Ang kaunting agwat sa pagitan ng kanyang buhay at sa kanyang ama ay nagpapakita na kahit bumababa ang habang buhay, hindi ito mabilis. May sapat na panahon upang makaangkop. Hindi pa bigla-bigla. Sumunod si Eber na sa kalaunan ay kikilalanin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ayon sa banal na kasulatan, ang kanyang buong buhay ay umabot sa 464 na taon, mas mahaba pa kaysa sa kanyang ama at lolo. Ang pagtaas na ito ay nagpapakita na hindi tuwirang pababa ang pattern, may mga individual na nakaranas ng mas mahabang buhay. Ang kanyang pangalan ay naging mahalaga sapagkat dito nagmula ang salitang Hebreo, na kalaunan ay magiging katawagan sa isang buong bansa. Si Eber ay namuhay sa panahong pundasyon pa lamang ang itinatayo ng mga bansang lilitaw sa hinaharap. Ang kanyang 464 na taon ay sumaklaw sa mahahalagang yugto ng kasaysayan, kaya't nagkaroon siya ng kakayahang hubugin ang maraming henerasyon. Ang kanyang buhay ay sumaklaw sa parehong panahon ni Noe at Abraham, kaya't naging tulay siya ng mga alaala at kasanayan mula sa sinaunang panahon patungo sa isang bagong kabanata ng plano ng Diyos. Ang kanyang mas mahabang buhay ay nagpapahiwatig na ang habang buhay ay hindi lang nakasalalay sa pisikal na kalikasan. May bahagi ang personal na kabutihan, pamamanang genetiko at pabor mula sa langit. Ang impluensya ni Eber ay lumampas sa kanyang 464 na taon. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng isang bayang may layunin, panatilihin ang kaalaman tungkol sa Diyos sa loob ng maraming salinlahi. Ang sumunod na mahalagang pangyayari ay dumating kay Peleg na ang buhay ay bumagsak ng matindi sa 239 na taon, halos kalahati ng sa kanyang ama. Ayon sa banal na tala, si Peleg ay 30 taong gulang nang isilang si Reu at nabuhay pa ng 209 na taon habang pinalalawak ang kanyang pamilya. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay pagkakabahagi at paliwanag ng kasulatan. Ito'y tumutukoy sa panahon kung kailan ang mundo ay nahati-hati, ang panahon ng Tore ng Babel, nang lituhin ng Diyos ang wika ng mga tao at ikalat sila sa buong mundo. Ang 239 na taon ni Peleg ay kasabay ng makasaysayang pangyayaring ito. Dahil sa paghihiwalay ng wika, naghiwa-hiwalay ang sangkatauhan at nagsimulang manirahan sa iba't ibang rehiyon. Kasama nito ang mga bagong pagsubok sa kalikasan, klima at kaligtasan. Ang mga tao ay napunta sa hindi pamilyar na mga lugar. Kinaharap ang bagong mga tanawin at unti-unting nawala ang sama-samang karunungan at gawi na naipon mula sa panahon ng pagbawi pagkatapos ng baha. Ang trauma ng paglipat,
Ang hirap sa pagtatayo ng mga bagong pamayanan at ang pagkakalayo sa pinag-isang kaalaman ay lalong nagpabilis sa pagbagsak ng habang buhay. Ang 239 na taon ni Peleg ang kauna-unahang pagkakataon mula sa baha na ang isang tao ay hindi umabot ng 250 taon. Ang matinding pagbaba ay sumasalamin sa patong-patong na suliranin, paglala ng kapaligiran, pagdumi ng lahi, at hirap ng pamumuhay sa isang mundong wasak at nahati. Ang pagkakahati ng sangkatauhan ay nagdulot din ng pagkawala ng mabisang sirkulasyon ng kaalaman sa pagpapagaling, nutrisyon at paraan ng kaligtasan na naging dahilan ng hindi pantay-pantay na kalusugan sa iba't ibang pamayanan. Si Reu ay 32 taong gulang nang isilang si Serug at nabuhay pa ng karagdagang 207 taon upang palakihin ang iba pa niyang mga anak. Ang kaparehong haba ng buhay nila ng kanyang ama na si Peleg ay nagpapahiwatig na ang mga kondisyong nakaaapekto sa habang buhay ng tao ay tila pansamantalang naging pantay sa bagong mababang antas. Si Reu ay namuhay sa panahong pagkatapos ng pagkakahiwa-hiwalay sa Tore ng Babel, kung kailan ang magkakaibang lahi ay nagsisimulang bumuo ng mga bagong sibilisasyon sa malalayong lugar. Ang kanyang 239 na taon ay sumaklaw sa malalaking pag-unlad sa kultura at teknolohiya habang ang mga magkakahiwalay na grupo ng tao ay umaangkop sa bagong mga kapaligiran at nagkakaroon ng natatanging katangian. Ang eksaktong pagkakapareho ng tagal ng buhay nila ng kanyang ama ay maaaring senyales na ang impluensya ng kalikasan at pamamanang genetiko sa habang buhay ay pansamantalang nagbalanse. Ang pinakamatinding pagbagsak ng kapaligiran pagkatapos ng baha ay nangyari na at kahit hindi pa perpekto ang mga kalagayan, may sapat na katatagan upang mapanatili ang isang pare-parehong habang buhay na nasa halos 2 siglo. Ang mga kasabayan ni Reu ay natututo kung paano mamuhay sa ilalim ng bagong realidad ng Babel, gumagawa ng mga bagong paraan ng pamumuhay at nagtatatag ng mga kulturang akma sa binagong mundo. Ang kanyang 239 na taon ay sapat upang makapagtayo ng matatag na pamayanan at maipasa ang mahahalagang kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Ang katumbas na haba ng buhay nila ni Peleg ay nagpapakita rin na ang papel ng genetika ay mas naging mahalaga sa pagtukoy ng habang buhay, habang ang kapaligiran ay nananatili sa mababang antas ng katatagan. Ipinagpatuloy ni Serug ang pababang landasin sa 230 taon. Ayon sa banal na kasulatan, isinilang niya si Nahor sa edad na 30 at nabuhay pa ng 2 siglo habang pinalalaki ang iba pa niyang mga anak. Ang 230 taon ni Serug ay bahagyang mas mababa kaysa sa 239 ni Reu, isang 9 na taong pagitan na maaaring mukhang maliit, ngunit patuloy pa ring patunay na ang pagbagsak ng habang buhay ay nagpapatuloy. Si Serug ay namuhay sa panahong ang lipunan ng tao ay lalong nagiging masalimuot at iba-iba. Sa buong mundo, ang magkakahiwalay na mga pamayanan ay bumubuo ng sarili nilang wika, kaugalian at imbensyon, nagdadala ng bagong likha ngunit pati na rin ng mas matinding pagkakahiwalay. Ang mga naipong epekto ng paninirahan sa mas mahihirap na kapaligiran ay lumilitaw na sa anyo ng tuloy-tuloy na pag-ikli ng buhay. Ang mga pagkasira sa lahi ay unti-unting nadaragdagan, ang pisikal na kalikasan ay patuloy na humihina at ang dating kabisadong kaalaman tungkol sa kalusugan ay napapawalang bisa habang ang mga tao ay patuloy na lumalayo sa isa't isa. Ang 230 taon ni Serug ay isa na namang hakbang patungo sa pinaikling pamumuhay na naging tanda ng mas huling mga panahon.
Ang kanyang buhay ay naging tulay mula sa panahon ng pagkakahiwalay hanggang sa panahong lilitaw na ang mga tanyag na patriarka tulad ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga kasabayan ni Serug ay naghahanda ng daan para sa susunod na yugto kung kailan pipiliin ng langit si Abraham upang lumikha ng isang natatanging tipan. Ang patuloy na pagbagsak ng habang buhay sa panahon ni Serug ay nagbunga ng mas matinding kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat ng kaalaman at mga tradisyon sapagkat ang mga susunod na henerasyon ay mas kaunti na ang oras upang maipasa ang kanilang karanasan at karunungan sa mga anak at apo. Ang pababang takbo na lumilinaw sa mga henerasyong ito matapos ang baha ay nagpapakita ng matinding at hindi mapipigilang pagbagsak ng buhay ng tao. Mula sa 950 taon ni Noe pababa sa 230 ni Serug, makikita ang tuloy-tuloy na pagguho ng mga pundasyong dati sumusuporta sa mahabang buhay. Ang perpektong mundo na pumayag sa mga patriarka bago ang baha na mabuhay ng halos 1 milenyo ay tuluyan ng naglaho, binura ng pagbaha na nagreset sa sangkatauhan. Ang proteksyong vapor canopy ay gumuho na. Ang panahon ay naging mas matindi at pabago-bago. Ang lahing minana ay umabot lamang sa 8 tao at ang mismong mundo ay binago ng mapaminsalang tubig. Bawat henerasyon pagkatapos ay nakatanggap ng kaunting dagdag na pinsala sa lahi, namuhay sa lalong humihinang kalikasan at kumain ng lalong nabawasang sustansya. Ang pagkakahiwa-hiwalay sa Babel ay lalo pang nagpabilis ng pagbagsak na ito sapagkat nagkawatak-watak ang sama-samang kaalaman at napilitang manirahan ang mga tao sa mga bagong lugar na madalas ay hindi mabuti para sa kalusugan. Gayunman, ang habag ng Diyos ay makikita pa rin sa unti-unting daloy ng pagbagsak na ito na nagbigay sa sangkatauhan ng sapat na panahon upang magbago at maipasa ang mahalagang karunungan sa bawat henerasyon. Bagamat malayo sa pamantayan bago ang baha, ang mga patriarkang ito ay nabigyan pa rin ng sapat na taon upang itatag ang mga pamayanan at panatilihin ang kaayusan sa mga siglo ng muling pagbangon. Ngunit ang tagal ng buhay ng tao ay nakatayo na sa gilid ng mas matinding pagbagsak. Pagkatapos ng 230 taon ni Serug, ang susunod na henerasyon ay haharap sa isang pagbagsak na lalapit na sa antas ng buhay na karaniwan sa kasalukuyan. Si Nahor, anak ni Serug, ay nabuhay lamang ng 148 taon ayon sa banal na tala. Ayon sa kasulatan, isinilang niya si Tera sa edad na 20 at nabuhay pa ng 119 na taon habang nagpapalawak ng angkan. Ang 148 taon ni Nahor ay isang matinding pagbagsak ng 82 taon mula sa 230 ni Serug, katumbas ng 36% na pagbaba sa loob lamang ng isang henerasyon. Ang pagbagsak na ito ay nagpasimula ng huling yugto ng pagbaba ng habang buhay ng tao. Ito ang unang pagkakataon mula noong baha na bumaba sa ilalim ng 150 taon ang pamumuhay ng tao. Si Nahor ay nabuhay sa panahong ang lahat ng naipong epekto mula sa pagbagsak ng kalikasan ay umabot na sa kritikal na antas. Ang pinsala sa lahi dahil sa sinag ng kalawakan ay nadoble sa bawat henerasyon. Ang pisikal na mundo ay patuloy na lumalala at ang layo ng tao sa Diyos ay lalo pang lumalim. Ang pinaikling buhay ni Nahor ay refleksyon ng lahat ng mga puwersang ito na sabay-sabay nang umaapekto. Ang kanyang 148 taon ay tila mahaba kung ihahambing sa ngayon, ngunit ito'y senyales ng isang bagong panahon ng pinaikling pamumuhay na magiging karaniwan sa tao. Ang mga kasabayan ni Nahor ay nasasaksihan ang lalong bumibilis na proseso ng pagkasira,
Ang katawan ng tao ay nagiging mas mahina, mas mabagal maghilom at mas madaling tamaan ng sakit at presyur mula sa kalikasan. Ang 148 taon ni Nahor ang palatandaan kung kailan nagsimula ang tuluyang pagbaba ng habang buhay patungo sa antas na makikilala natin ngayon. Ngunit si Terah, anak ni Nahor, ay bumaligtad sa inaasahan sa pamamagitan ng pag-abot ng 205 taon. Ayon sa banal na kasulatan, ang buong buhay ni Terah ay umabot ng 205 taon bago siya namatay sa Haran. Ang bilang na ito ay hindi inaasahang pagtaas ng 57 taon kumpara sa kanyang ama, na nagpapakita na ang pagbagsak ng buhay ng tao ay hindi laging pantay o tuloy-tuloy. Gayunpaman, ang kahalagahan ni Terah ay higit pa sa haba ng kanyang buhay. Siya ang ama ni Abraham at ang kanyang kamatayan ay nagtapos ng isang yugto at nagbukas ng panibago. Si Terah ay nanirahan sa pagitan ng panahon ng mga lumilipas na patriarka at ng pagsisimula ng bayan ng Diyos na pinili ng langit. Ang kanyang 205 taon ay tulay sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan kung kailan naghahanda na ang Diyos upang piliin si Abraham at simulan ang bagong tipan. Si Terah ay nagsimulang maglakbay mula Ur patungong Kanaan, ngunit hindi niya natapos ang paglalakbay. Nanirahan siya sa Haran kung saan siya pumanaw. Ang kanyang hindi natapos na biyahe ay naging sagisag ng buong henerasyon niya. Namuhay sila sa pagitan ng lumang mundo ng lumiliit na buhay at ng bagong mundo ng pangakong tipan. Ang 205 taon ni Terah ay naging sapat upang masaksihan ang pagdating at unang mga taon ni Abraham, ang taong magiging ama ng pananampalataya. Ngunit si Terah ay nanatiling limitado ng kanyang henerasyon, hindi kayang tapusin ang paglalakbay na si Abraham mismo ang magpapatuloy at tatapusin. Ang kamatayan ni Terah sa Haran ay nagtapos sa panahon ng sunod-sunod na pagbagsak ng habang buhay ng mga patriarka at nagbukas ng bagong yugto ng mga tipan mula sa langit. Ang kanyang 205 taon ay kumakatawan sa huling henerasyon bago ang pagtawag ng Diyos kay Abraham at ang pagtatatag ng angkan kung saan pagpapalain ang lahat ng bansa. Sumunod si Abraham, isa sa pinakamahalagang tauhan sa kasaysayan na nabuhay ng 175 taon. Ayon sa banal na kasulatan, ang buhay ni Abraham ay umabot ng 175 taon. Sa huli, binigay niya ang huling hininga sa katandaan, puno at payapa, at muling nakasama ang kanyang mga ninuno. Ang 175 taon ni Abraham ay 30 taon na mas maiksi kaysa sa 205 taon ng kanyang ama na si Terah, na nagpapakita ng pagpapatuloy ng pababang takbo ng habang buhay. Gayunman, ang halaga ng buhay ni Abraham sa kasaysayan ay di masukat sa bilang ng taon. Siya ang naging ama ng pananampalataya, ang sisidlan ng tipan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kanyang 175 taon ay namuhay sa panahon kung kailan ang haba ng buhay ng tao ay malayo na sa halos 1,000 taon ng mga patriarka bago ang baha. Ngunit ang buhay ni Abraham ay napuno ng layunin at kaganapan. Sa mga taong iyon, tinanggap niya ang tawag ng Diyos, iniwan ang kanyang lupang kinalakhan, tumanggap ng pangako na magiging isang dakilang bansa, isinilang si Isaac sa kanyang katandaan at nasaksihan ang pagsisimula ng katuparan ng tipan. Ang kanyang 175 taon ay akmang-akma sa layunin ng langit, sapat upang maitatag ang matibay na pundasyon ng kanyang lahi, ngunit hindi labis upang mawala ang diwa ng kagyat na pagpapasa ng mga pangakong banal. Sa panahong ito, nasaksihan ni Abraham ang pagdadalaga ni Isaac at ang kanyang pag-aasawa kay Rebecca, na nagsiguro ng pagpapatuloy ng angkan ng tipan.
Ipinakita ng habang buhay ni Abraham na kahit papaikli na ang pamumuhay ng tao, kayang ipatupad ng langit ang kanyang layunin sa pamamagitan ng mga taong tapat. Ang kanyang buhay ay umaapaw sa pananampalataya, pagsunod at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Isang patunay na ang lalim ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa tagal nito. Ipinakita ng paglalakbay ni Abraham na kahit pinaikli ang panahon ng tao sa mundo, hindi nito kailangang bawasan ang kakayahang makamit ang pambihirang tagumpay at pangmatagalang impluensya. Si Isaac, anak ni Abraham, ay nabuhay ng 180 taon ayon sa banal na tala. Lumampas ito ng 5 taon sa kanyang ama, isang paalala na may mga pansariling pag-angat sa gitna ng pangkalahatang pagbaba. Ang mahabang buhay ni Isaac ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong masaksihan ang ganap na paglaki ni Jacob at Esau at masundan ang pag-unlad ng tipan ng Diyos kay Jacob. Ang kanyang 180 taon ay sakop ang mahalagang yugto ng pagbubuo ng pamayanang may tipan. Nabuhay si Isaac upang makita ang pagsilang ng 12 anak ni Jacob. Isang palatandaan na ang ipinangakong dakilang bansa ay unti-unti nang nagiging realidad. Ang kanyang buhay ay naging tulay sa pagitan ni Abraham at Jacob. Tinitiyak ang tapat na paghahatid ng mga pangako ng Diyos mula sa isang patriarka patungo sa susunod. Ang paglalakbay ni Isaac ay puno ng tahimik ngunit matatag na pananampalataya, naiiba sa matapang na pagsunod ni Abraham at sa pakikibaka ng kanyang anak na si Jacob. Ang kanyang 180 taon ay sagana sa pagpapala at pag-iingat ng langit. Patunay na maaari pa ring pahabain ng Diyos ang buhay sa kabila ng pangkalahatang pagbaba. Pinayagan din ng kanyang habang buhay na makapagtayo siya ng yaman at matibay na relasyon sa mga karatig bansa, na nagbigay ng matatag na pundasyon para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na sa kabila ng paikling buhay ng tao, ang komunidad ng tipan ng Diyos ay maaari pa ring makaranas ng espesyal na pabor at proteksyon. Si Jacob, anak ni Isaac, ay nabuhay ng 147 taon ayon sa kasulatan. Inilahad rin na ginugol niya ang 17 taon sa Ehipto, kaya't umabot sa kabuuang 147 taon ang kanyang buhay. Ang 147 taon ni Jacob ay isang matinding pagbaba ng 33 taon mula sa 180 ni Isaac. Bumaba ito muli sa ilalim ng 150 taong marka. Si Jacob ang huling dakilang patriarka at ang kanyang buhay ay nagsara ng isang buong panahon sa kasulatan. Sa kanyang panahon, ang lahi ni Abraham ay lumago mula sa isang sambahayan tungo sa isang bansang umuusbong sa pamamagitan ng 12 anak ni Jacob na naging 12 lipi ng Israel. Ang kanyang 147 taon ay puno ng pagsubok, paghubog at pagbabago. Naranasan niya ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang pagwawasto. Nakaligtas sa galit ng kapatid, naglingkod kay Laban, nakipagbuno sa Diyos mismo at sa huli ay naging si Israel, ang taong nakipagbuno sa Diyos at nagtagumpay. Ang kanyang habang buhay ay naging sapat upang masaksihan ang paglaki ng bawat anak at ang kaligtasan ng kanyang angkan mula sa taggutom sa tulong ng kapangyarihan ni Jose sa Ehipto. Si Jacob ang naging tulay mula sa panahon ng paglalagalag ng mga patriarka patungo sa paninirahan sa Ehipto, isang bagong yugto sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang 147 taon ni Jacob ay sapat upang maipasa ang mga pangakong tipan sa kanyang 12 anak. Tinitiyak na nauunawaan ng bawat lipi ang kanilang bahagi at tungkulin. Ang kanyang huling mga salita bago mamatay ay naglaman ng mga propesya na nagsiwalat ng kapalaran ng bawat lipi. Patunay na kahit paikli ang buhay ng tao,
kayang gamitin pa rin ng Diyos ang tapat na lingkod upang isakatuparan ang mga layunin ng walang hanggang halaga. Ang pagbagsak ng habang buhay ay naging matindi kay Jose, anak ni Jacob, na nabuhay lamang ng 110 taon. Ayon sa kasulatan, si Jose ay nanirahan sa Ehipto kasama ang kanyang angkan. Si Jose ay nabuhay ng 110 taon bago siya namatay. Ang kanyang katawan ay binalot at inilibing sa isang sisidlang bato sa lupa ng Ehipto. Ang 110 taon ni Jose ay isang matinding pagbaba ng 37 taon mula sa 147 taon ni Jacob. 25% na pagbaba sa loob lamang ng isang henerasyon. Ito ang unang pagkakataon mula sa baha na ang buhay ng tao ay bumaba sa ilalim ng 120 taon at malapit na sa karaniwang haba ng buhay sa kasalukuyan. Ang pinaikling buhay ni Jose ay sumasalamin sa lalong bumibilis na proseso ng pagkasira, bunga ng pagbagsak ng kapaligiran, lahi at paglayo ng sangkatauhan sa Diyos. Gayunpaman, ang 110 taon ni Jose ay naging lubhang makabuluhan at produktibo. Sa panahong iyon, siya ay umangat mula sa pagkaalipin patungo sa pagiging pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto. Iniligtas niya ang kanyang pamilya at mga karatig bansa mula sa taggutom at inilagay ang Israel sa lupain ng Ehipto kung saan sila ay lalago bilang isang makapangyarihang bansa. Ipinakita ng kanyang buhay na kahit sa panahong pinaikli na ang buhay ng tao, maaari pa ring maging sagana ito sa layunin at bunga. Ang 110 taon ni Jose ay naging tulay mula sa panahon ng mga individual na patriarka patungo sa pagbubuo ng pambansang pagkakakilanlan ng Israel. Ang kanyang kamatayan ang nagtapos sa panahon ng mga unang ama at nagsimula sa panahon ng isang bayan na may tipan. Ang kanyang habang buhay ay eksaktong tumugma sa layunin ng Diyos, sapat upang maitatag ang Israel sa Ehipto at masaksihan ang pagdami nito, ngunit maikli rin upang magbigay ng pananabik sa darating na katuparan ng tipan sa lupang Canaan. Kasunod ni Jose, lumipas ang maraming siglo bago muling itinala ng kasulatan ang habang buhay ng isa pang dakilang tauhan. Nang lumitaw si Moises, ang habang buhay ng tao ay tumigil na sa antas na halos kapantay ng karaniwan nating nakikita ngayon. Ayon sa banal na kasulatan, si Moises ay umabot ng 120 taon nang dumating ang kamatayan. Kahanga-hanga na natiling malinaw ang kanyang paningin at buo ang kanyang lakas. Ang 120 taon ni Moises ay mas mahaba pa kaysa sa 110 taon ni Jose. Ngunit ito'y hindi pagbabalik ng lumang trend kundi pag-stabilize ng habang buhay sa bagong antas. Ang kanyang kahabaan ng buhay ay malinaw na tanda ng natatanging pagpapala mula sa langit, angkop sa kanyang pambihirang tungkulin na palayain ang Israel mula sa pagkaalipin at ihatid ang kautusan ng Diyos. Ang tala na ang kanyang paningin ay hindi lumabo at ang kanyang lakas ay hindi humina ay nagpapahiwatig ng himalang pag-iingat ng kanyang pisikal na kalagayan sa kabila ng kanyang edad. Ang 120 taon ni Moises ay perpektong nakaayon sa kanyang pagkatawag. 4 na dekada sa korte ng Ehipto upang matutunan ang pamumuno. 4 na dekada sa ilang upang matutunan ang lubos na pag-asa sa Diyos. At 4 na dekada sa pangunguna sa Israel mula sa pagkaalipin patungo sa lupang pangako. Pinahintulutan siya ng kanyang mga taon upang matapos ang napakalaking gawain ng pagbuo ng isang bayang may pagkakaisa, may ganap na batas at pundasyong espiritual. Ang kanyang 120 taon ay sapat din upang lumipas ang buong henerasyon ng Israel sa paglalakbay sa ilang na tinitiyak na ang papasok sa lupang pangako ay wala ng kargang pag-iisip ng pagkaalipin sa Ehipto.
Pinatunayan ng kanyang habang buhay na kahit pinaikli na ang pamumuhay ng tao, maaari pa ring pagkalooban ng Diyos ng pambihirang taon ang mga taong may natatanging tungkulin. Ang 120 taon ni Moises ay naging parang kisame o pinakamataas na inaasahang haba ng buhay para sa mga susunod na panahon. Sa kanyang henerasyon, naabot na ng sangkatauhan ang antas ng habang buhay na kilala natin sa ngayon. Makikita ito sa awit 70, talata 10 na isinulat mismo ni Moises na nagsasaad na ang karaniwang taon ng buhay ay 70 at kung may kalakasan ay umaabot sa 80. Ngunit ang mga taong ito'y puno ng hirap at pagod at agad ding lumilipas. Sa kanyang mga salita, kinikilala ni Moises ang bagong realidad ng tao, ang halos 1,000 taon na tinamasa ng mga patriarka bago ang baha ay isa na lamang alaala, at kahit ang mga daang taong buhay ng mga patriarka pagkatapos ng baha ay bahagi na rin ng nakaraan. Ang sangkatauhan ay nakarating na sa hangganan ng habang buhay na magpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang 70 hanggang 80 taon ay nagpapakita ng bagong balanse sa pagitan ng kalagayang genetiko, kapaligiran at espiritual na ugnayan sa Diyos. Ang katawan ng tao ay nakaangkop na sa mga bagong kondisyon matapos ang trahedya, habang ang pagbabago sa lahi ay bumagal sa antas na kayang pamahalaan. Ang kapaligiran, bagamat malayo sa perpekto, ay naging sapat na matatag upang panatilihin ang inaasahang haba ng buhay sa saklaw na iyon. Sa usaping espiritual, natagpuan ng sangkatauhan ang bagong normal sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, bagamat hiwalay pa rin sa dating ganap na kaugnayan sa Eden, hindi kailanman ganap na naputol sa awa at pagkilos ng langit. Kinilala ni Moises sa kanyang awit na bagamat pinaikli na ang buhay, maaari pa ring mamuhay ng may layunin at bunga sa loob ng mga itinakdang taon. Ang 70 taon ay naging pamantayan ng inaasahan, habang ang 80 ay para sa mga may taglay na lakas o pabor mula sa Diyos. Mula sa panahon ni Moises hanggang ngayon, ang saklaw na ito ay naging pamantayan ng sangkatauhan, isang patunay kung gaano kaeksaktong nauunawaan ni Moises ang kalagayan ng tao matapos ang matagal na pagbagsak ng habang buhay. Ang saklaw na ito ay nagsara ng yugto ng pagbagsak mula sa halos 1 milenyo patungo sa kung ano ang karaniwan sa atin ngayon. Ang mga salik na nagdulot ng pagbagsak, pagguho ng kalikasan, katiwalian ng lahi, radiation mula sa kalawakan, pagbago sa nutrisyon at paglayo sa Diyos ay nakarating na sa isang bagong balanse kung saan hindi na nila matinding pinapabilis ang pagtanda. Ang katawan ng tao ay nakaangkop na sa mga ito ng husto, at ang pagbabagong lahi ay naging sapat na matatag upang panatilihin ang habang buhay sa loob ng 70 hanggang 80. Bagamat malayo sa perpektong Eden, ang kapaligiran ay naging sapat upang magpanatili ng matatag na haba ng buhay. Mula sa panahon ni Moises, ang kahabaan ng buhay ay naging bihira at karaniwang may kaugnayan sa natatanging pagkilos ng Diyos para sa partikular na layunin. May mga taong lumampas sa pamantayan, umaabot ng 90, 100, o kahit 120 taon, ngunit ito'y naging pagbubukod, hindi pamantayan. Ang panahon ng mga patriarka na nabubuhay ng daan-daang taon ay tuluyan ng natapos, at ang tao ay pumasok na sa panahon ng karaniwang kamatayan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang pagbagsak mula sa Siyam na 690 na taon ni Matusalem hanggang sa pagkilala ni Moises sa 70 hanggang 80 ay isa sa mga pinakamalalaking pagbabago sa kasaysayan ng tao. Isang palatandaan ng paglipat mula sa sinaunang panahon ng mahabang buhay patungo sa panahong limitado ang pamumuhay. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa paglalakbay ng tao mula sa paraiso patungo sa hatol at sa wakas ay sa bagong kalagayan.
Ang halos 1,000,000 ng buhay ng mga unang patriarka ay paalala ng nawala nang pumasok ang kasalanan sa mundo, habang ang unti-unting pagbagsak patungo sa 70 hanggang 80 ay nagpapakita ng kabuuang epekto ng pamumuhay sa isang mundong nasira. Ngunit kahit sa gitna ng pagbagsak na ito, nanatiling maliwanag ang habag ng Diyos. Ang pagbabagong ito ay hindi biglaan, kundi dahan-dahan, binigyan ng sangkatauhan ng panahon upang makaangkop at tiniyak na ang mahalagang kaalaman at layunin mula sa langit ay maaaring matupad pa rin sa pinaikling pamumuhay. Ang 70 hanggang 80 taon ay anyo rin ang habag ng Diyos. Pinipigilan ang tuluyang pagbagsak sa antas na hindi na kayang mamuhay ng may layunin, habang kinikilala pa rin ang katotohanan ng mortalidad at epekto ng kasalanan. Kung ang paglalakbay na ito sa kasaysayang ayon sa kasulatan ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe upang sama-sama nating tuklasin pa ang iba pang kahanga-hangang hiwaga ng Biblia. Ibahagi ang presentasyong ito sa isang taong sa tingin mo'y kailangang marinig ang pambihirang kwento na ito. Maaring lubos itong magbago ng pananaw nila sa kahulugan ng buhay. Ikomento mo kung alin ang pinakamalakasang tama sa iyong puso mula sa paglalakbay na ito. Mula 969 na taon pababa sa 70 o 80. Ang iyong saloobin ay nagpapalalim sa ating samahan habang sabay nating sinisiyasat ang banal na kasulatan.